puno sa pagsuway. Gibati mo ba ang kalisod? Nagaantos ba ikaw gayon? Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug pabag sa imong pagtuo. Apanikson ko yaw langop kabalag ka, duo lang kang Jesus, ituyan ang tanan. Sa imong kinabuhi ang pagsulay nga tagamtaman, ug ang pagtuta sa Ginoo pagasulayan. Igsoon ko ayaw ug kabala ka, kay mubalik siya ug kita luwason niya. Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug pabag sa imong pagtuo. Apanikson ko ayaw langong kabalag ka, duo lang kang Jesus, ituyan ang tanan. Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug pabag sa imong pagtuo. Apanikson ko yaw langog kabalag ka, duo lang kang Jesus, ituyan ang tanan. Duo lang kang Jesus, duo lang kang Jesus, duo lang kang Jesus, ituyan ang tanan. Ituyan ang tanan. Okay, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat dito sa lugar ng Dimasalang. Ganon din sa ating mga kapatid, mga kaibigan, by Facebook. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan. So ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ito ay may kinalaman sa ating kaligtasan. No? Kaya, pansinin natin mga kapatid, mga kaibigan, sa ating mga panahon ngayon, nga ang karamihan sa mga tao ngayon ay balisa na sa kanilang mga hanap buhay. Wala ng panahon sa Panginoon. Kaya ang paksa ko ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa oras na ito, ay dito makikita sa Book of Genesis, Kapitulo 6, ang talata ay 5. Ang kasamaan ng sangkatauhan. Ito ang paksa ko ngayon, mga kapatid, upang malaman natin, mga kaibigan, mga kapatid, nga sa ating panahon ngayon ay kagaya rin sa panahon noong dati. Kaya sinabi dito, mga kaibigan, sa talatang ito, sa Genesis Kapitulo 6, ang talata ay 5 hanggang 8. Pag sinabi ito, nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa, at ang bawat haka ng pag-isip ng kanyang puso ay palagi lamang masama. Kaya't sinabi ng Panginoon, libulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y nalulungkot nila, nga nilalang ko sila. Sa subalit, si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Kung mapansin natin, mga kapatid, mga kaibigan,
dahil sa kasamaan ng tao sa unang panahon, kaya nilipol sa pamagitan ng baha. Pero nakita ng Panginoon ng kanyang anak na si Noe, nga ito ay lumalakad sa kanyang kalooban, mga kapatid, mga kaibigan. Ito ay naligtas kasama na yung sa bahayan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kung mapansin natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, na ang ating panahon ngayon, kagaya rin sa panahon ni Noah, nga ang mga tao, mga kapatid, walang panahon sa Panginoon. Ang ilang mga panahon ay andun sa mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. No? Kaya nagbabala si Noe, nagbabala ang Panginoon sa pamagitan sa kay Noe, nga lipulin ang lupa sa pamagitan ng baha. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito ang dapat nating tandaan at pansinin sa ating panahon ngayon, nga ang panahon natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay kagaya rin sa panahon ni Noah. Alam natin, mga kaibigan, mga kapatid, dapat nating malalaman nga malapit ang paparito sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, kung pansinin natin, mga kapatid, sa Mateo Kapitulo 24, ang talata ay 38. Sinabi dito, sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumuha, sila'y kumakain at umiinom, at nag-asawa at pinag-asawa hanggang sa araw ng pumasok si Noe sa barko. Tingnan niyo, mga kaibigan, nga ang panahon sa unang panahon nilipol ng Panginoon sa pamamagitan ng baha ang una mga tao dahil napakasama nila. At ito na din ngayon ang panahon, mga kapatid, kung malalaman natin nga ganun din ang nangyayari sa unang panahon, nga ang mga tao ngayon ay nandyan na sa sanlibutan. Wala ng panahon sa Diyos. Kaya sa 39 sinabi dito, at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat, ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung mapansin natin, mga kaibigan, nga sa nangaral si Noe ng 120 years, si Noe ay hindi pinapansin ng mga tao. Dahil ang mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, ay balisa sa mga bagay sa sanlibutan ito. Sila ay kumakain, umiinom at nag-aasawa. At kung mapansin natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ganoon din ang ating panahon ngayon. At hindi natin nalalaman nga pagdating ng Panginoon, kawawa tayo, mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi natin ihanda ang ating mga sarili. Kaya, nanawagan ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, sa pamagitan ng kanyang mga lingkod, nga dapat, sinabi niya, sa Isaiah 55:7, lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ang liko ng kanyang pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at siya'y patawarin ng sagana. Yan ang pangako ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya mayroon pa tayong panahon, mga kapatid, mga kaibigan, ngayon, nga ihayag natin ating mga kasalanan sa Panginoon. Huwag nating pabayaan ating sarili, mga kapatid, dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos yung mapahamak tayo, mga kaibigan. Ayaw ng Diyos nga matangay tayo, no? Kagaya sa unang panahon nga natangay ang unang mga tao sa baha. Kaya nakipagtipan ang Diyos kang Noah sa pamagitan ng bahaghari. Nga, ibig sabihin, nga wala ng baha nga dumating o lilipol sa lupa, kundi apoy na, mga kapatid, mga kaibigan. Yan ang tipan ng Diyos kay Noe. Wala ng baha, asa darating ang panahon sa pagparito ng ating Panginoon Diyos, ay ang kanyang parusa sa pamagitan ng apoy, hindi na baha. Kaya patuloy kaming nanawagan, mga kaibigan, mga kapatid, dahil sinasabi doon sa Isaiah 8:20 nga kung hindi kayo magsasalita sa mga salitang ito, tunay ngang walang umaga sa kanila. Kaya, mga kaibigan, pansinin natin, mga kapatid, mga kaibigan, nga ang ating panahon ngayon, kagaya sa panahon ni Noe. Kung mapansin natin ngayon, nga ang mga tao, balisa na sa kanilang hanap buhay, wala ng panahon sa Panginoon. Kung mapansin natin, mga kapatid, nagsiinuman, nagpangasawa, at ano pang mga bagay na ginagawa ng mga tao. Pansinin natin, hindi natin alam nga ang pagparito ng ating Panginoon kung anong oras, gabi ba o araw. Kaya ang panawagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, nga ipaabot
ang magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid. Kaya sinabi ni sa Panginoon dito sa Kawikaan. Sa Kawikaan 23 at talata ay 6. Ito ang panawagan ng Panginoon sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Sinabi dito, anak ko, ang puso mo sa akin ay ibigay. At magmasid ang inyong mga mata sa aking mga daan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ito na yung panahon na dapat lumapit tayo sa Panginoon. Dapat ihayag natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Ito na yung panahon na lumalakad tayo ayon sa kagustuhan at sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, parang hindi tayo mapahamak sa ikalawang pagparato ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa araw ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ay araw ng paghihiganti. Kaya habang may buhay pa tayo, habang may panahon pa, mga kapatid, mga kaibigan, dapat nating saliksikin o hanapin natin ang Diyos sa panahong ito, parang hindi tayo mapunta sa dagat-dagatang apoy. Ano sinabi sa Panginoon, mga kaibigan? Sa mga taong na sumusunod sa kanyang kalooban, sinabi nito sa Sifanyas 2, Kapitulo 2, 3. Sifanyas, Kapitulo 2, 3. Anong sinabi dito, mga kapatid? Kasi natin mga kapatid, nga patuloy na nawagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang malikod. Ayaw ng Panginoon, mga kaibigan, nga mapahamak tayo. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, habang may panahon pa, magsisi tayo at talikuran ng ating mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga bayan, hanapin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mapagkumbaba sa lupain, na sumusunod sa kanyang mga utos. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kapakumbabaan. Maaring kayo'y maitago sa araw ng puot ng Panginoon. Kaya napaka-delikado, mga kaibigan, mga kapatid, sa araw ng Panginoon. Kaya habang hindi pa dumating ang araw ng Panginoon, dapat magsisi tayo at talikuran ng ating mga kasalanan. Alam natin, mga kapatid, mga kaibigan, mayroong pangako ang Diyos sa ating lahat. Huwag nating balisahin ang ating mga buhay sa pangbagay sa libutan. Mayroong kaharian ng Diyos na inahanda, mga kapatid, nga wala ng pagkasira. At bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang hanapin natin, mga kapatid. Hindi natin yan masupungan dito sa lupa. Yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Wala yan dito. Asaka yung Jerusalem, yung bagong Jerusalem, mga kaibigan, mga kapatid, ang haba nito is 2,400 kilometers. Ganun ang haba, ganun din ang lapad niya. Kaya ito ang dapat nating pagsikapan, mga kaibigan, mga kapatid, yung pangako ng Diyos. Kaya balikan natin, mga kapatid, mga kaibigan, ng araw ng Panginoon, mau araw ng paghihiganti. Kaya sa Ezekiel 7:19, kung mayroon kayong mga Biblia, mga kapatid, basahin natin ang Ezekiel. Ito yun ang araw ng Panginoon, araw ng paghihiganti. Kasi alam natin, mga kaibigan, nga hindi makatulong sa atin yung mga pinapagura natin sa habang panahon. Kaya sinabi dito sa Ezekiel Kapitulo 7 at talata 19, kanilang ihagis ang kanilang pilak sa mga lansangan at ang kanilang ginto ay magiging parang isang maruming bagay. Ang kanilang pilak at ginto ay hindi makapaligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Hindi nila mapapawi ang kanilang pagkakagutom o mabubusog man ang kanilang mga tiyan, sapagkat iyon ay katisuran ng kanilang kasamaan. Tingnan niyo, mga kaibigan, mga kapatid, sa araw ng Panginoon, yung pera, yung ginto ay hindi na mahalaga yun. Ihagis ng mga tao sa araw ng Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya ang panawagan ng ating Panginoon, magsisi tayo upang hindi tayo mapapunta sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid, mga kaibigan. Ano ba sinabi nito, mga kaibigan? Sa Isaias Kapitulo 2, Isaias Kapitulo 2, ang talata ay 19 hanggang 20. Sa 19 lang. Okay, sinabi nito, ang mga tao
Ang mga tao ay papasok sa mga yungib ng malaking bato at sa mga butas ng lupa sa harapan ng pagkakatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan kapag siya ay bumangon upang yanigin ang lupa, mga kapatid. Yan ang araw ng Panginoon. Kaya pagsikapan natin, mga kapatid, mga kaibigan, nga manumbalik tayo sa Panginoon at talikuran natin ating mga kasalanan. Kung mapansin natin ang hula ng Biblia, nga kagaya sa panahon ni Noe, nga ang mga tao nasig-inuman sa sugalan at ano pang mga bagay nga kaninang ginagawa, mga kapatid, hindi kalugod-lugod sa bata ng Diyos. Kaya ang araw ng Panginoon, mga kapatid, yan ang pinakadelikado kung hindi tayo handa. Pero kung handa tayo, mga kaibigan, mga kapatid, mayroong pangako nga ang Diyos. No? Mayroon siyang pangako nga hindi tayo mapahamak, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya sikapin natin, mga kapatid, mga kaibigan, na makamit natin ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban, mga kaibigan, mga kapatid, sinabi dito sa Mateo City 21. Matthew City 21. Anong sinabi dito, mga kapatid, mga kaibigan? Basahin natin. Matthew City 21. Sinabi dito, hindi lahat na nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama ay nasa langit, sabi ni Jesus, mga kapatid. No? Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kundi ang sumusunod sa kalooban ng Ama, sabi ni Kristo, ayan ay maliligtas sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, mga kaibigan, mga minahal naming kaibigan, sa mga oras na ito, dapat nating sikapin nga na masumpungan natin ang Panginoon sa pamagitan sa aklat na ito, mga kapatid. Kasi darating ang panahon, mga kaibigan, nga dito sa lugar na ito, wala nang mga ngaral dahil ito ay nakahula. Itong Bible, mga kapatid, darating ang panahon nga ito ay kukunin na sa atin at bawal ng mangaral sa mga publiko na lugar. Kaya anong sinabi sa Amos, mga kapatid? Kung basahin natin, mga kapatid, sa Amos 8:11. Manong sinabi nga ang Diyos nga ang mga tao, sinabi ito sa Amos 8:11. Okay, sinabi ito, mga kapatid, nga ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, na ako'y magpasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi sa pagkakinig sa mga salita ng Panginoon. At sila'y mula sa dagat hanggang sa dagat at mula sa ilaga hanggang sa silangan, sila'y nagtatakbo parot parito upang hanapin ang salita ng Panginoon at hindi nila ito masusumpungan. Yan ang problema, mga kaibigan, mga kapatid. Kung darating ang close probation, ay wala na tayong pag-asa pa. Sarado na ang kaligtasan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya dalangin namin, mga kaibigan, mga kapatid, nga habang may panahon pa, ang ating Panginoon ay nandun pa sa dako, kung namamagitan pa siya sa Ama, mga kaibigan, na sa tao. Kaya nga kung ihayag natin ang ating kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo ay patatawarin. Kaya dalangin namin, mga kaibigan, sa lugar na ito, habang hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo, magsisi tayo at talikuran ng ating mga kasalanan. Yan ang panawagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Dahil alam natin, mga kapatid, mga kaibigan, na ating panahon ay malapit na. Nandito na mga palatandaan. Ano pa bang dapat nating magbalisahin, mga kapatid, mga kaibigan? Kundi hanapin natin ang Panginoon at manumbalik tayo sa Kanya, sa ating Diyos, at patatawarin tayo. Dalangin namin nga sa lugar na ito, mga kaibigan, mga kapatid, nga doon sa langit, ang pangako ng Diyos ay magkita-kita tayo doon kung lalapit tayo sa Kanya habang may panahon pa, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming po salamat, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong pakikinig, at sana ang banal na Espiritu ay hihipo sa inyong mga puso't isip at manumbalik tayo, kapatid, sa Panginoon habang may panahon pa. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo lahat. And God bless po sa lahat.
Ikaw ako nang nabatnan, iyan